And we also made several coordinations with different institutions, no, to be prepared for yung mga ganyan, injured, evacuation, etc. Ngayong opisyal nang idineklara ang rainy season, pinaghahandaan na ng Office of Civil Defense ang koordinasyon sa kanilang regional offices at mga local disaster risk reduction and management. Ayon kay OCD spokesperson Attorney Chris Noel Bendijo, sa kasalukuyan ay sa post-disaster na nagagamit ang pondo ng DRRM para sa reconstruction, rehabilitation, relief operations at iba pa. At kung magiging isang ganap na batas ang Imminent Disaster Act, bago pa man tumama ang isang sakuna gaya ng bagyo, makapagre-release na ng pondo ang pamahalaan para sa gagawing pre-disaster preparations. It embraces the concept of anticipatory action. When we say anticipatory action, it's specific to a disaster. Ano ang pwedeng gawin? Any action that can reduce damage, save lives, livelihood. Isa pa sa nais ng OCD ay ang pagkakaroon ng Ligtas Pinoy Centers Act na kung saan magpapatayo ng matatag na evacuation centers sa bansa. Now, going long term, recently we passed the Ligtas Pinoy Centers Act. It will create evacuation centers which are more disaster resilient, can withstand wind speeds of 300 kilometers per hour, a magnitude 8.0 earthquake. Samantala, sumulat ang OCD sa State Weather Station na Pag-asa at hiniling na mas mapag-aralan pa ang shear line at intertropical convergence zone. Ayon sa OCD, matinding pagbaha ang naidulot ng shear line sa Palawan at ITCC naman sa Mindanao. Kasi ang napapansin natin, wherever these weather systems are, hindi kagaya ng bagyo na gumagalaw, itong weather system na to naka-stationary eh. So yung naibubuhos niyang ulan na tubig ay naka-concentrate sa isang lugar, kung kaya't grabe yung pagtaas ng water level. So all of these are kumbaga exploratory from a science perspective. So Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.